Masubukan nga kung totoo ang chismis. Halos lahat ng matanong akong tricycle driver, ito ang gamit nila. Suntal bearing, mura lang siya pero quality kaya. Ito yung itsura ng bearing niya, meron ng plastic. Ito pala yung dahilan kaya nagpalit na ako ng knuckle bearing. May malit na tama rito sa kanyang stock na knuckle bearing. Pero joke lang yon, gusto ko lang talaga masubukan yung suntal bearing kung quality. Natanggal ko na pala yung luma dyan, di ko lang na-videohan. Ito pala ang diskarte natin para maipasok yung bago. Yung luma ang gagawin nating pinakasapin para hindi masira yung bago natin. Saka natin ngayon pukpukin paikot para bumaon na yung papalit natin. Dito naman tayo sa ilalim. Same procedure lang kung ano yung ginawa natin sa ibabaw. Ibaon muna natin yung bago, sabay pukpukin natin bandang gilid. Tapos pag bumaon na to, maya maya, ilagay na natin yung luma. Yun yung pinakasapin natin. Pupukpukin din ulit natin dito sa mga gilid-gilid para bumaon siya. Tamang pukpok lang tayo rito. Ingat lang para hindi matamaan yung labi ng tube natin. At syempre, grasa. Yan kasi yung pinakabuhay niya. Diyan tatagal ang knuckle bearing natin pag may grasa. Taas at baba yan, lalagyan natin. Next naman natin pagdiskitahan itong T-post natin. Same procedure lang din ulit. Yung pinaglumaan natin, yun yung gagawin natin pinakasapin. Sabay pukpok ulit ng pukpok. Walang katapusang pukpok ito. Tapos, lalagyan natin ng grasa. Tapos ilalagay na natin yung bearing. Wala pa kasi tayong tools para dito. Pero sure naman na quality yung gawa natin. Make sure lang na nagrasahan natin lahat para tumagal yung buhay ng bearing natin. Taas baba, dapat malagyan. Sabay yung tornilyo, lagay na natin. Sinisilsil nga lang pala namin yan para humigpit yung nut. Sabi ko nga wala tayong proper tools para dyan. Pero hindi naman ganun masisira agad-agad yung nut natin. Ingatan lang natin yung pagsilsil. Next nating ilalagay itong washer. May guide naman yan, hindi tayo malilito sa pagbalik nyan. Papasok lang natin sa may kanal na yan. Tapos shoot na. Next nating ilalagay yung nut sa ibabaw. Nut. Ganito pala ang diskarte natin sa paghigpit ng nut para hindi siya lumuwag. Unang gawin natin, higpitan muna natin yung pinakailalim na nut. Tapos galaw-galawin natin yung tipos kung matigas na ba siya o malambot ba. Para sa akin medyo matigas muna. Saka natin naman hihigpitan yung pinakaibabaw na nut. Lagi nyong i-check yung tipos pag naghihigpit kayo. Baka masobrahan sa higpit. Basta wag siyang maluwag o masyadong mahigpit. Tapos pwede nyo nang ilak. Pukpukin natin paluwag yung pinakailalim na nut. Vice versa lang. Yan yung pinaka-lock nya. Then make sure lang na ma-check natin yung tipos. Dapat ang tipos natin medyo nanlalaban ng konti at hindi naman ganun kaluwag. Kasi isasalpak pa natin dyan yung gulong. Medyo mabigat ang gulong natin, kaya malamang medyo kakabig pa yan pag masyadong malambot yung ating higpit. Kaya ito, fast forward na tayo. Ibabalik na natin yung mga pairings na tinanggal natin. Sobrang dali lang maggawa ng knuckle bearing kaso sobrang daming baklasin.